Sa libro po ni Josh McDowell, sa kanyang Evidence Demand Verdict, sa page 181, ganito ang sabi niya. Si Adolf Harnack, na kung saan ay itinatatwa ang paniniwala ng church sa pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo at ganito ang kanyang pagsasalita. The firm confidence of the disciples' belief in Jesus was rooted in the belief that He did not abide in death, but was raised by God. That Christ was raised was in virtue of what they had experienced in Him. Certainly, only after they had seen Him, just as sure as the fact of His death, and become the main article of their preaching about Him. Ito yung gusto ipakita rito. Si Adolf Harnack ay isa pong atheist, okay? Pero ang sabi niya, yung matibay na pagtitiwala ng mga disciple sa paniniwala na si Jesucristo ay nagugat daw sa paniniwala nila na si Jesucristo ay hindi nanatili na patay. Subalit nabuhay sa pamamagitan ng Diyos. Si Kristo na muling binuhay, yun yung kapangyarihan ng kanilang karanasan at yun ang nagiging dahilan kung bakit nila ipinapangaral ang ating Panginoong Jesucristo. At yun yung naging pinakapangunahing pananampalataya ng mga apostol. Now, if you notice, even the atheists na hindi naniniwala sa ating Panginoong Diyos, ay pinaniniwalaan niya na ang pinangahawakan ng maraming mananampalataya, especially yung mga disciple ng ating Panginoong Jesucristo, ay walang iba kundi yung resurrection ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit po? Sabi po ng 1 Corinthians chapter 15, kung hindi muling nabuhay si Kristo, walang katuturan ang ating pananampalataya. At tayo ay hindi pa nahahango sa ating mga kasalanan. Kaya mahalaga na maintindihan natin kung bakit dapat na maunawaan natin na si Jesus ay namatay. Kung bakit si Jesus ay nilibing. Kung bakit ang ating Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay. Ating pong tatalakayin ito sapagkat napapanahon siya. Sapagkat ang buong sangkatauhan, mula sa araw na ito hanggang sa susunod na Sunday, ay nagdiriwang patungkol sa pagsasakripisyo, kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. At tayo bilang mga mananampalataya ay hindi lamang tumitingin na ito ay isang kaganapan sa isang linggo o weekdays ng pagdiriwang na ito, kundi ito ang pinakapundasyon ng ating pananampalataya at ating pagtitiwala kung bakit tayo mayroong kaligtasan. Ang tanong, bakit nga ba ang kamatayan at pagkabuhay ni Kristo ay dumating 2,000 taon na ang nakalilipas? Ito ba ay isang pagpapakita lamang katulad ng mga bayani sa ating kapanahunan o sa mga nakaraang kapanahunan? O ito bang kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay isang pagpapahayag ng pagpaplano noon pa ng ating Panginoong Diyos upang ang sangkatauhan na nahulog sa kasalanan at nakakalat ng mga hinirang ng Diyos ay upang bigyan ng pag-asa. Pag-asa sa pinakakahindik-hindik na patutunguhan ng tao. Walang iba kundi ang apoy ng impyerno. Alam natin na sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus, ang tao na makasalanan na sumampalataya sa Kanya, nakaloob ng Banal na Espiritu, ay may buhay na walang hanggan. Nais ko po na hilingin sa umagang ito na ito natin ang ating mga pansin at kalooban sa ating pag-aaral ngayon na ating makikita sa libro ng Gawa. Gawa, Kabanatang 2. Maaari po ninyong buksan ang inyong mga Biblia sa Gawa, Kabanatang 2.
Gawa chapter 2. Ang verse po ay 23 and 24. So, gusto ko po na ipaunawa sa inyo na hininto natin ang pag-aaral natin sa series natin sa mga ngaral. At ngayon, for 3 Sundays, ay gusto kong itutok natin itong ating pag-aaral dito sa Gawa Kabanatang 2. Ang mga talata ay 23 hanggang 24. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. Sa verse 22, 23, ganito po ang sabi, "Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mula't mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan." Verse 24, "Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigatig," etc. Okay? Now, gusto nating tingnan na ang pinakapaksa natin, Christ's death and resurrection is plan of God. Ulitin ko, ang kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo ay plano ng Diyos. Ulitin ko po, ang kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo ay plano ng Diyos. So ang pinaka-question na dapat na sagutin natin dito based on this passage ay ganito. Why Christ's death and resurrection is plan of God? Bakit po ang kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo ay pinlano ng Diyos? Napakalinaw po ng verse 23, "Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mula pa." Now, tingnan natin ito. Ang tanong, ang kamatayan ba at pagkabuhay ng Diyos ay pinlano ng isang Diyos sa tatlong persona? Absolutely, ang sagot natin ay oo. Subalit, gusto natin siyang bigyan ng linaw na bago mamatay ang ating Panginoong Hesukristo sa krus, ay meron ng 700 na taon bago maganap ang kamatayan ni Kristo na pinropesiya ng isang lingkod ng ating Panginoong Diyos. Ang pangalan niya ay si Prophet Isaiah. Ngayon, tingnan natin ang Isaiah chapter 53 bago natin explain itong passage natin ito. Ang sabi ng Isaiah chapter 53, verse 10 ay ganito. Now listen in verse 10. "Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya ay maisasagawa ang aking panukala." So this is the prophecy of Prophet Isaiah. So nung pinrophecy po ito na Isaiah, 700 years pa po bago po dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Pero dinescribe na ang description ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. At ito ay nagpapakita, sabi ng Isaiah 53, "At sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ni Jesus, maisasagawa ang aking panukala." Ano ba ibig sabihin ng panukala? Yun yung dapat nating makita sa verse 10 ng chapter 53 ng Isaiah. Ang salitang panukala sa New American Standard Bible ay may salitang project. Okay? Na binigyan ng kahulugan ng ibang translation na good pleasure. Sa Tagalog, mabuting nakalulugod sa Diyos. Now, sa translation ng Bible Basic English at saka ng King James Version Lite o sa Word English Version, tinranslate siya na please. Pag sinabing please, katanggap-tanggap sa Diyos, di ba? Na ang kahulugan daw ay delight, take pleasure in, and desire. So yung awit 53 verse 10,
maliwanag na nagpapakita na itong kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay noon pa, ay naroon na sa puso at desire ng Diyos bago pa dumating ang ating Panginoong Jesucristo. At ang katotohanan, ang isang Diyos sa tatlong persona, ang siyang nagplano ng lahat ng ito. Dahil ang Diyos po natin ay eternal, walang hanggan. Ang one God in three person ay mayroong covenant mismo sa kanilang sarili. Na ang Diyos Ama ang pipili, si Jesus ang magiging tagapagligtas at ang Holy Spirit ang magre-regenerate at magkakaloob at mag-a-apply ng kaligtasan. Sa Isaiah chapter 53 verse 1, tingnan nyo po, hindi lang po sa verse 10 binanggit. Sa Isaiah 53 verse 1, ano sabi ron? Sagot ng mga tao, sino ang maniniwala sa ibinabalita namin ito? Sino ang makakapagpatunay na pinahintulutan ito ni Yahweh? Sabi na verse 2, kalooban ni Yahweh na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. At itong verse 1 and 2 ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Ito ay nagpapakita ng kanyang sakripisyo at kamatayan sa cross ng Kalbaryo. Kaya makikita natin sa verse 3 and 6, ano sabi ron? Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Sino to ang ating Panginoong Jesucristo? Nagdanas siya ng sakit at hirap, wala man lang nagtapon ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin para siyang walang kabuluhan. Verse 4, tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat lumasap. Maliwanag na ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya naman, pagdating ng Gawa chapter 4 verse 28, tingnan niyo po ang sinasabi ng Gawa chapter 4 verse 28, bago po itong chapter 2, sinabi po ng mga lingkod ng ating Panginoong Diyos sa Gawa chapter 4 verse 28, isinagawa nila ang lahat ng bagay na dapat mangyari na itinakda mo noon pa. Of course, alam natin ang context ng chapter 4, talatang 28, ito po ay isang kalagayan na nanghihingi ng kapangyarihan, na ingatan sila ng Diyos, at nagkakaroon ng persecution ang mga unang mananampalataya. Pero alam ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo na itong nangyari sa ating Panginoong Jesucristo ay itinakda na ng ating Panginoong Diyos. Now, balikan natin yung Gawa 4:28. Gusto ko lang bigyan natin to ng diin. Sabi rito, isinagawa nila ang lahat ng bagay na dapat mangyari. Ano ito? Yung paghuli, yung pagpatay, yung pagkapako kay Kristo, lahat po na yun. Mapapansin natin, orchestrated by God. Ang Diyos po ang nagdadirect ng lahat ng ito. Lahat ng ginamit niya ng mga tao ay tauhan na kasama sa plano ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga ang word na ginamit niya, itinakda mo noon pa. Itinakda na ng Diyos noon pa. Yung lahat ng magaganap sa ating Panginoong Jesucristo, lahat na ngayon, kumbaga sa isang pelikula, scripted po. At ang director noon ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Kawan niyo punto? Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng salitang itinakda? Dito sa verse 28 ng chapter 4. Ang itinakda sa King James Version, determine before. Determine before. Alam na noon pa, bago pa mangyari, alam na.
na ang literal na kahulugan ay purpose, may layunin, or counsel, kaisipan. Ang itinakda ay may kahulugan na to set, to assign, or to schedule. So maliwanag na ang salitang tinakda ay nakaset na siya, inassign ng mangyayari ito, at ang lahat ng ito ay nasa talaan na ng ating Panginoong Diyos. You see, maliwanag na yung question ko sa inyo kanina, bakit ang kamatayan at pagkabuhay ni Kristo ay pinlano ng Diyos? Ang unang sagot, because Jesus is the gift for your redemption. Sapagkat si Jesus ay kaloob para sa iyong katubusan. That is the only purpose. Ibig sabihin, ang salvation na tatamasahin ng bawat isa sa atin ay hindi lang nangyari ngayon ito, kundi ito ay noong pa ay pinlano na ng ating Panginoong Diyos. Hindi po aksidente na tayo ay maging anak ng Diyos. Hindi aksidente na tayo ay naging bahagi ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Mula pa sa walang hanggan, you are included sa plano ng ating Panginoong Diyos na tubusin ng ating Panginoong Jesucristo. That's why si Jesus ay kaloob para sa iyong katubusan. Ang sabi ng verse 23, back to Gawa chapter 2, verse 23. Ano ang sabi ng 2:23? Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mula't mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Alam niyo, kapag binabasa ko ito, itong verse 23 ito, ganoon ba talaga tayo kamahal ng Diyos? Ganoon ba talaga ka-concern ng Diyos sa atin? Sino tayo para bigyan ng pinakamataas na pagmamahal ng ating Panginoong Diyos? Pwede naman tayong hayaan ng Diyos na manatiling makasalanan, pwede naman niya tayong hayaan na mapunta sa impyerno after na mamatay tayo dito. Dapat ganyan yung gagawin ng Diyos sa atin eh. Pero because of verse 23, nagpapakita ito sa atin na ganun katindi ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Now, mapapansin natin sa verse 23, ang salitang ibinigay. Nakita niyo yun? Ang Diyos po natin ay Diyos na nagbigay. Ganun yung Diyos. He is offended, but He is the giver. Amen po ba? Kapag tayo, masama yung loob natin sa isang tao, hindi natin magbibigay, hindi tayo magbibigay. Pero nakikita natin dito, ang Diyos ay banal, ang tao ay makasalanan, pero bakit ang Diyos pa rin ang nagbigay? Ang sabi ng verse 23, ibinigay niya. Ano ba ibig sabihin ng ibinigay? Tinignan ko po sa wikang English, sa New American Standard Bible, ang salitang nakita ko ay deliver. Deliver. Na ang kahulugan ay iligtas, hanguin, o palayain. So, nung ibinigay ng Diyos, alin? Ang ating Panginoong Jesucristo sa kamay ng mga makasalanan, ang layunin ng ating Panginoong Diyos ay upang iligtas ka, hanguin ka, palayain ka, tayong lahat saan? Sa kasalanan at sa kapahamakan sa apoy ng impyerno. Ano yung point dito? Yung salitang ibinigay. Ang pangunahing layunin kung bakit ibinigay, ipinagkaloob ng Diyos si Jesus ay upang iligtas, hanguin at palayain ka at ako sa pagiging espiritual na patay o pagiging makasalanan mo sa pamamagitan ng kamatayan at pagkabuhay ni Jesus. Yun ang gustong ipakita rito. Wala mong ibang paraan ang Diyos upang iligtas ka, upang hanguin ka, upang palayain ka sa iyong pagiging makasalanan maliban sa kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo, na kailangang mamatay, kailangang ilibing, kailangang mabuhay upang ang tunay na kaligtasan ay dumating sa bawat isa sa atin.
Sa salitang ibinigay, letter A, ang Diyos ay nagkatawan tao. Nagkatawan tao ang ating Panginoong Jesucristo. He is a God, but became man. Ang sabing gano'n ng verse 23, ngunit ang taong ito. Now, kapag ba sinabing tao, ang kahulugan ba si Jesus ay tao lang basta? Hindi ho siya basta tao lang. Dalawa po ang katangian ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang person. Sa kanyang persona, meron siyang dalawang katangian. He is God and He is a man. Ano ang ibig sabihin nito? Sinasabi ng Acts 2:36, ganito po ang pagkasabi ni Apostle Peter sa Acts chapter 2 verse 36. Kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Kailan pa ginawa? From eternity past. Kung kailan nag-i-exist ang Diyos, dahil siya ay Diyos na walang hanggan, andun ang ating Panginoong Diyos. Pinapakita ngayon dito sa atin, mga kapatid, ang pagkakatawang tao ng Kristo dito sa aklat ni Lucas. Dito sa gawa, sa Lucas. Sulat ni Lucas ang gawa. Na kung saan na sumulat nito ay nagpapakita na ang ating Panginoong Jesucristo ay kailangang magkatawang tao. Hindi naman po pwedeng ang Diyos ay mamatay sa cross. Kailangan ho niyang magkatawang tao. Alam niyo, ang sabi hong ganon ni Lucas, sa Lucas Kabanatang 1, ganito po ang inyo makikita sa talatang 35. Lucas 1:35, ito po ang sabi ng ating salita ng Diyos. Lucas 1:35. Pakinggan niyo po. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan at kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Alam natin, ito po ang virgin birth ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kasaysayan, hindi pa po nagagalaw ni Jose, si Mary, natagpuan ngayon ni Jose na siya'y nagdadalang tao. Balak niya sanang iwanan si Maria, pero nagpakita po ang Anghel Gabriel. At ang mensahe ni Anghel Gabriel ay ganito sa verse 25. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo. So ito ay kay Maria. Paanong nangyari ito? Gayong ako'y dalaga, tanong ni Mary. Verse 34. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, which is the Holy Spirit. At yung ilalagay doon, na kataas-taasan ay walang iba, kundi ang Panginoong Jesucristo na Diyos na magkakatawan tao. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Tingnan niyo po yung verse 47. Ang sabi ng verse 47 ay ito. At nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. So ni-recognize ni Mary na ang kanyang Savior, ang kanyang tagapagligtas ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Now, tinitingnan muna natin yung word ng ngunit ang taong ito. Tinitingnan natin na ang tao, sino yon? Ang ating Panginoong Jesucristo. He is the Son of God. Ngayon, ang pagdating ngayon kay Apostle Paul sa Philippians chapter 2 verse 6 to 11, kinlarong mabuti ito ni Paul. Philippians chapter 2 verse 6 to 11. Now listen, dito sa Philippians chapter 2 verse 6 to 11. Ang sabi rito, na bagamat siya'y Diyos, sino ito? Si Kristo. Hindi nagpilit na manatiling kapantay ang Diyos. Magkusinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawan tao at namuhay ng isang alipin, na maging tao siya'y nagpakababa at naging masunurin. Hanggang kamatayan, oo, hanggang kamatayan sa cross. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang? Nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa.
ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoong Diyos sa ikararangal ng Diyos Ama. Now, napakaklarado na ngayon kay Apostle Paul kung sino ang Jesus na ito. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Na bagamat siya ay Diyos, ang sabi ni Paul, hindi nagpilit na maging kapantay ng Diyos. Ano sabi? Hinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos. Ano yung purpose? Bakit kailangan magkatawang tao ni Jesus Christ? Kailangan niyang mamatay sa cross. Yun yung pinaka-purpose, ang sabi doon. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin. Hanggang kamatayan, oo, hanggang kamatayan sa cross. Yun yung pinaka-purpose. Kailangan ng Diyos na magkatawang tao sapagkat ang liligtas ng Diyos na nagkatawang tao ay taong nagkasala, makasalanan. At walang ibang pwedeng tagapagligtas na manggagaling kay Adan. Kailangan na ang magliligtas ay perpekto, sinless, hindi nagkasala, hindi galing sa laman ng tao, kundi galing dapat mismo sa Diyos. At kaya nga, sa kanya palang paglilihi kay Maria, ay pinakita na ang lumilim kay Maria para mabuntis siya ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Yun yung ibig sabihin dito. Kaya ngayon si John din po ay tinetestify niya na si Jesucristo ay walang hanggang Diyos na nagkatawang tao. Tingnan niyo po ang John chapter 1 verse 1. Sabi po ni Apostle John sa John 1:1 ay ganito. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Verse 14. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. So pinapakita ngayon dito na ang the word na salita, malaking S, o sa English ay word, tumutukoy ito sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga pagdating ng verse 14, naging tao ang salita. At sino siya? Ang ating Panginoong Jesucristo. So, pinapakita ngayon dito, sa ating pag-aaral, dito sa Gawa chapter 2, verse 23, literal na nagkatawang tao si Jesus. Kaya nga, ang sabi ni Apostle John, na ang sino mang nagdi-deny na si Jesus ay tao, ay false teacher. Nire-recognize ng banal na kasulatan na si Jesus ay man o tao. Perfect man. But He is not only perfect man, but He is a God. Yan yung dalawang katangian ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, kung inyo mapapansin, bakit kailangan niya magkatawang tao? Ganun ba tayo kamahal ng Diyos? Ganun ba tayo? Kailangan bang ang Diyos na nasa langit ay pumunta sa lupa, mabuhay ng 33.5 years, at sa punto ng kanyang 3 taon at kalahating pamumuhay, ay ganapin ang kalooban ng Diyos hanggang pinakahuling buhay niya nang nakapako siya sa cross. Sumisigaw siya. Ano sabi niya? Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Why? Dahil alam niya na ang bigat ng kasalanan mo at kasalanan ko ay ipapataw ng Diyos Ama sa Kanya. At mala-impyernong paghihirap ang dinanas ni Jesus nang nakapako siya sa cross ng Kalbaryo. Sumigaw siya, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Why? Dahil ang mala-impyernong dadanasin natin ay daranasin ng anak ng Diyos sa kanyang pagiging man. Upang na sa ganon, hindi ka makaranas ng paghihirap sa apoy ng impyerno sapagkat si Jesus ang umako ng iyong kasalanan at paghihirap sa apoy ng impyerno. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, ngunit ang taong ito. Yun ang gusto ipakita rito. Ang sabi dito,
ibinigay sa inyo. Yun yung karugtong. Ngunit ang taong ito, ibinigay sa inyo. Mga kapatid, ang Diyos Ama ay ibinigay ang Diyos Anak. Nakita niyo? There is a harmony, there is homogeneous sa pagiging iisang Diyos nila. Kailangan na ang ikalawang persona ay ibigay sa atin. Kailangan ibigay saan? Sa mga masama. Kailangan ibigay kay Pilato, kailangan ibigay sa mga Roman soldier, kailangan ibigay sa masamang motibo ni Judas, kailangan ibigay sa mga taong kasangkot sa lahat ng kanyang kamatayan, pagkahuli, paglibing, lahat ng ito, ibinigay ng Diyos. Ibinigay siya ng Diyos. Ang purpose po ng pagkakatawan tao at pagpapadala ng Diyos Ama sa ating Panginoong Jesucristo ay upang i-demonstrate at ibigay niya ang pagmamahal niya sa iyo at sa akin. This is the love of God. Minsan naiisip ko, kailangan ba? Parang ganito yung nangyari. Naninirahan ng Diyos sa langit, di ba? Nandun siya. Pero kailangan niyang pumunta sa lupa. Danasin ang lahat ng hirap. Mula pa lang sa sapsaban, alam natin kung paano na siya. Pinagbubuntis pa lang siya, alam natin kung paano ang dadanasin niya. Tama po ba? Alam niya kung paano siya maghihirap. Nung umiyak siya sa Garden of Gethsemane, ano sabi niya? Ama ko, kung maaari lang ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Alam niya, dadaanan niya eh. Ngunit huwag ang kalooban ko, ang kalooban mo. Ang purpose po ng pagkakatawan tao at pagpapadala ng Diyos Ama kay Kristo ay dahil sa pagmamahal niya sa iyo at sa akin. 1:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya kay Kristo ay hindi mapahamak. Mapahamak saan? Kung ngayon hindi ka pa napapahamak, pero yung pahamak na binasabi doon, pag namatay ka, maghihirap ang taong walang relasyon sa Diyos sa apoy ng impyerno. At malinaw po yan sa Lucas chapter 16. Naririnig ko lagi yun, naghihirap ako sa apoy na ito. Mararanasan mo sa muling pagbabalik ni Kristo, ang katawan at kaluluwa, itatapos sa lawang apoy na asupre na pangalawang kamatayan. Upang hindi ka mapahamak, ani karugtong, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. And what is eternal life? Eternal life means, ngayon pa lamang ay meron ka ng buhay na walang hanggan. Yes, mamamatay tayo sa katawan. But that is temporal. Hihiwalay ang ating kaluluwa sa ating katawan. Ang katawan natin, kung di pa bumabalik si Kristo, mabubulok. Pero ang kaluluwa natin ay babalik sa Diyos upang makasama sa paraiso, sa langit na inihanda ng Diyos. Katulad ni Lazaro, ang sabi, inaaliw siya rito. And the second coming of Jesus Christ, alam natin na ang katawang nabulok ay bibigyan ng katawang panlangit upang maluwalhati na kasama tayo ng Diyos sa kanyang inihanda na bagong langit at bagong lupa. That is eternal life. Paano natin mararanasan yon? Sa pamamagitan ni Kristo. Ibinigay siya ng Diyos Ama. Ibinigay siya para sa mga makasalanang katulad mo at katulad ko. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay makikita natin sa gawa ni Kristo. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon na pagmamahal sa lahat ng makasalanang hinirang ng Diyos, sapagkat ang lahat ng hinirang ng Ama ng walang kondisyon ay binayaran ni Jesus ang kanilang sala sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ang sabi ng Juan chapter 6 verse 36 ay ganito. Gawa chapter 6 verse 36, ito ang pagkasabi ng salita ng Diyos. Once again, Gawa chapter 6, verse 37, ito ang sabi ng salita ng Diyos. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sino mang lumapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko,
kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa ang mga ibinigay niya sa akin, kundi mulang buhayin sila sa huling araw, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng nakakita at nanalig sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Binibigyan ng Diyos ng kaligtasan ang isang tao na kanyang pinili at binayaran ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. At tiniyak ng ating Panginoong Jesucristo na pag lumapit ang lahat ng ibinigay ng Ama sa Kanya, sabi niya, hindi ko ito tataboy. Hindi ko sila itataboy. Kundi tatanggapin ko sila, bubuhayin ko sila spiritually, at bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, eternal life na pinangako ng Diyos sa atin ay hindi lang po 1 taon. This is not 10 years, but this is eternal. Nang ikaw ay gawing anak ng Diyos, pinagkalubang ka niya ng karapatang maging anak ng Diyos. John chapter 1, verse 10. 10 ba yun? Ang sabi, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya kay Jesus ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan na binigay ng Diyos sa atin ay eternal. Meaning, wala pong katapusan. Lahat ng pag-aalayan ng kamatayan, pagtubos ni Kristo, ay ang mga hinirang ng Diyos bago pa itatag ang sanlibutan. Ephesians 1:4. At sa ating nga paikipag-isang ito, hinirang na tayo bago pa nilikha ang sanlibutan. 1 Peter 1:2. Ang sabi ron, sa pagkaalam ng Diyos sa mula pa. Hinirang tayo ng Diyos sa mula pa. Tinubos tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo at pinabanal sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang paghirang ng Diyos ay hindi nakabatay sa gagawing pagsampalataya ng makasalanang hinira, kundi ayon sa kanyang sariling kalooban at pasya. Alam nyo, hindi tayo tinubos ng Diyos dahil po ibinigay niya sa atin at isinalalay ng Diyos sa atin mga sarili ang kaligtasan. Alam niyo, kung hihintayin ng Diyos na lumapit ka sa Kanya, kailanman ay hindi mo gagawin yun. Tama po ba? Lumapit tayo sa Diyos dahil pinili tayo ng Diyos Ama. Lumapit tayo sa Diyos dahil ang banal na Espiritu at salita ng Diyos ang naglagay sa ating puso na lapitan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng John chapter 15, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang magkaroon kayo ng bunga. Ibig sabihin, hindi nakasalalay sa iyo at sa akin ang paglapit sa Diyos. Bakit tayo ngayon, anak ng Diyos? Bakit tayo mananampalataya? Dahil sa biyaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Nakita natin, narinig natin, naramdaman natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga ho, mga kapatid, ito yung pinaka-kailangan natin sa ating mga buhay. Alam niyo, ang plano ng Diyos sa salvation ay buhat pa sa walang hanggan. Back to Gawa chapter 2, balikan po natin ang Gawa chapter 2, verse 23. Ano sabi ron? Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mula't mula pa. Now, bago ko po i-explain ang salitang ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos, alam natin na ibinigay siya sa atin. Ibinigay ng Diyos si Kristo para sa atin. Ang tanong natin ngayon, kung tunay na tayo ay naligtas, paano natin ibinibigay ang ating buhay kay Kristo? Partial lang ba? Sinasabi ba natin ngayon, Lord, bata pa naman ako eh. Bibigay ko lang muna sa iyo na oras, ganito. Lord, ganito lang muna yung gagawin ko. Mga kapatid, hindi ho. When we receive Jesus as our Lord, kailangan nating maintindihan na hindi na po nating pag-aari ang ating mga sarili. Ito po ay pag-aari na ng ating Panginoong Diyos. At hindi lang po hinihingi ng Diyos sa atin
na maging paunti-unti o partial ang pagbibigay ng buhay natin sa ating Panginoong Diyos. Kailangan ibigay natin 100% ang ating buhay sa ating Panginoong Hesukristo sa pagsunod sa Kanyang salita, sa pagsunod sa Kanyang kalooban, at sa mga bagay na dapat na makita sa buhay ng isang mananampalataya na katulad mo at katulad ko. Ibinigay. Paano tayo ngayon nagbabalik ng pagbibigay ng ating sarili sa ating Panginoong Diyos? Gaano mo ibinabalik ang pagmamahal mo sa Diyos? Love your God. Ano? With all your mind lang ba? Hindi ho. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, ng buong lakas. Yan yung gusto ng ating Panginoong Diyos. Hindi tayo nagbibigay sa Diyos na parang iniisip natin na nagdududa pa tayo sa Kanya na, Lord, ito yung buong buhay ko sa iyo. Sold out ang buhay natin dapat sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Ang Diyos dapat ang naghahari sa ating mga buhay. Kaya nga ang katawan natin, nang tayo ay niligtas ng Diyos, ang sabi niya, ibinigay sa atin ang banal na Espiritu na siyang nananahan sa atin. At ano gagamitin natin? Gamitin ninyo ang inyong katawan, ang bahagi ng inyong katawan, para maparangalan ang Diyos. 1 Corinthians chapter 6, sinasabi po ito sa atin. So mga kapatid, nakita natin kung paano ibinigay ang ating Panginoong Hesukristo. May mga sacrifices, amen po ba? May mga dinaan ng paghihirap. I tell you the truth, kapag ikaw ay Kristiyano ngayon, don't expect, kapag namuhay ka sa kalooban ng Panginoong Diyos, na hindi ka dadaan sa mga pagsubok ng buhay mo. Kapag namumuhay ka sa salita ng Diyos, kapag namumuhay ka sa pananampalataya sa Panginoon, dahil sa pamumuhay mo na yun, may mga tao na minsan hindi magugustuhan yung mga pananalita mo o gawa mo dahil sinusunod mo ang kalooban ng Diyos. But still, kailangan nating ibigay 100% ang buhay natin sa ating Panginoong Diyos. Sabi ni Apostle Peter sa chapter 2 na ating pinag-aaralan, verse 23, ang sabi niya, ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mula pa. Gawa chapter 2 verse 23. Ano sabi ron? Ipinako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Ang mga nagpako kay Jesus ay instrumento lamang ng Diyos upang matupad ang plano ng Diyos sa pagliligtas ng mga makasalanang hinirang. Maaari po ba natin buksan ang Gawa chapter 3 verse 17? Ang sabi ng Gawa 3:17 ay ito. Now listen. At ngayon mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginagawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaon ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, na ang Kristo'y kailangang magbata. You see, even in Old Testament, pinrapisin na siya na kailangan niyang magbata. One of the example is Isaiah chapter 53. Tama po ba? Alam natin ito. Even in Genesis chapter 3 verse 22, in Genesis chapter 3 verse 15, na ang binhi ng babae ang dudurog sa ulo ng ahas. And that is referring to Jesus Christ. So maliwanag na ang lahat ng ginamit ng Panginoong Diyos upang matupad ang prophecy, ang plano ng Diyos, mula sa kanyang kapanganakan, ginamit niya si Mary, si Jose. Lahat ng ginamit niya, kahit nasa huling buhay niya, nung kailangan siyang hulihin, pagkakalulo siya ni Judas, kasama yun sa plano ng Diyos. Kasama sa plano ng Diyos na si Pilato, di ba? Kailangan gawin niya ito, yung mga Roman soldier, kailangan niya ang lahat ng ito. But lahat ng ito, ipinapako ninyo at ipinapatay sa makasalanan, ang nagpapakita rito na bakit ba napako si Kristo sa krus? Dahil po sa kasalanan ng tao. Mga kapatid, dahil sa pagiging makasalanan ng tao, sila ay ignorante sa paggawa nila ng mga bagay kay Kristo. Para sa kanila,
Nung pinapako nila si Kristo sa krus, naglilingkod sila sa Diyos. Ganyan ang kaisipan ng mga Hudyo. Para sa kanila, yung pagpatay nila kay Kristo ay isang pagtatapat nila sa kanilang paniniwala at sa reliyon nila. Pero alam nyo, ang gustong ipakita sa atin dito, ang mga Hudyo po ay hindi po naniniwala kay Kristo. Hindi po sila naniniwala kay Kristo. Kaya nga sabi ng Gawa chapter 4 verse 27 ay ganito. Now listen in verse 27. Ang sabi po, nagkakatipon sa lusod na ito sina Herodes at Poncio Pilato kasama ang mga hintil at ang buong Israel laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus na iyong hinirang. Kumbaga sa yung mutiny kay Jesus Christ, lahat kasama. Sabi ron, nagkakatipon sa lusod na ito, sino? Si Herodes. Sino? Si Pilato. Ito yung mga political alliance ito noong panahon ni Jesus Christ. Sino pa? Kasama ang mga hentil. Ano ba yung mga Gentiles? Hindi po ito Israel. Tapos ano pa sabi? Kasama ang buong Israel. Para kanino? Laban sa iyong banal na lingkod na si Jesucristo na iyong hinirang. Magkakasama sila. Na yung lahat ng gustong gawin nila kay Kristo, ginawa nila. Pero hindi nila alam, lahat sila ay instrumento lamang ng Diyos sa kanyang kamay upang matupad ang lahat ng plano ng ating Panginoong Diyos. Para matupad ni Jesus, maisagawa ang panukala ng Diyos para sa buhay na walang hanggan. Ngayon, natapos na po ang lahat ng ito. 2,000 taon na ang nakakalipas. Ang tanong natin, ano yung kailangan gawin ng tao? Kailangan ba niyang ulitin ang pagpapako sa krus? Kailangan ba niyang pahirapan ang kanyang katawan para maligtas siya? Kailangan ba niya na gayahin at ulitin ang lahat ng sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo? Ang sagot po ay hindi. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, it is finished. Naganap na. Tapos na. Tapos na. Ang plano ng Diyos para sa kanyang kamatayan at pagkabuhay, tapos na ang mga kaisipan ng tao kung paano niya matatanggap ang kaligtasan, tinapos na ng ating Panginoong Jesucristo. At ang ibig sabihin po nun, ang tao, sa aspeto ng kanyang kaligtasan, hindi niya dapat pagtarabahuhan ang buhay na walang hanggan. Dahil meron pong tumarabaho nito. At ang tumarabaho nito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Isa lang ang gagawin ng tao. Sampalatayanan ang kamatayan at pagkabuhay ni Jesus. Ituon niya ang kanyang kaalaman, ang kanyang isip, ang kanyang kalooban na sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Inako ang kanyang sala. At sa pamamagitan ni Kristo, matatagpuan niya ang buhay na walang hanggan. Kaya sa pagtatapos ng mga pag-aaral natin ito, sinabi ni Apostol Pedro sa chapter 4, verse 12, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Yes, salvation is free. Free grace of God. Amen po ba? Kailangan ng tao na sumampalataya kay Kristo. Yun lang po. Wala na po. Hindi nyo po kailangan magpapako sa krus. Hindi nyo po kailangan lastayan ang inyong katawan. Hindi mo kailangan lumuhod mula rito hanggang sa lugar na pupuntahan mo. Hindi mo kailangan pahirapan ang iyong sarili sapagkat meron na pong tumapos ng lahat ng iyan. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang gagawin po ng isang tao ay sumampalataya sa natapos na ginawa ni Jesus. Maging tagapagligtas at Panginoon Jesus, Panginoon niya si Jesus sa kanyang buhay. Alam ko, marami sa atin dito naiintindihan ito. Subalit, ano ang magiging tugon natin dito? Ang magiging tugon natin dito ay ito. Mahal tayo ng Diyos. At kung mahal tayo ng Diyos bilang anak niya, pagtiwalaan natin sa pang-araw-araw ng buhay natin na mas marunong ang Diyos kaysa sa iyo at sa akin. Ano mang sitwasyon ng buhay natin ngayon, may pagsubok,
may problema, may suliranin, manatili po tayo humawak kay Kristo na demonstration ng pagmamahal ng Diyos. Na nangangahulugan, ibinigay niya si Jesus para sa iyo. Hindi ba niya kayang ibigay ang mga bagay na kailangan mo? Nasabi ng Romans chapter 8, kung naibigay niya si Kristo, kaya niyang ibigay ang lahat ng kailangan natin. Alam ng Diyos kung ano ang kailangan natin. Wala pa tayo sa lugar na pupuntahan natin, alam na ng Diyos yung mga bagay na yun. Hindi pa natin iniisip, alam na ng Diyos kung ano ang iisipin mo. Everything na kailangan natin ay matatagpuan natin sa Diyos. Higit sa lahat, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. So this is the challenge of God sa buhay po natin. As we look forward sa araw ng bukas, sa mga darating na araw, marirealize natin itong Holy Week na ito. Ang dami na naman nating mapapanood, ang dami na naman nating makikita na sinakulo, ang dami na naman ng mga parang i-demonstrate ang kamatayan ni Kristo. This is not a whole week sa buhay ng totoong Kristiyano. Pinapamuhay niya dapat sa buhay niya, araw-araw, ang kamatayan at pagkabuhay ni Kristo. So mga kapatid, maliwanag na pinapakita sa ating pag-aaral sa umagang ito na napakahalaga na maintindihan natin na ang kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay pinlano na ng ating Panginoong Diyos. Ganun niya tayo kamahal. Isipin mo, iniisip ko nga ano naman kung pumunta ako sa impyerno, di ba? Pag iniisip ko yun sino ba ako para pag-alayan ni Kristo ng kanyang kamatayan sa cross, di po ba? Pero pagka naiisip mo yun, napaka kamangha-mangha ng pagmamahal ng Diyos sa akin at sa inyo. Isipin mo ang nagbayad, Diyos na nagkatawang tao. Amen po ba? So, sana po ang buhay po natin ay patuloy nating ipagkatiwala sa ating Panginoong Diyos na siyang Panginoon na tagapagligtas ng ating buhay. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa mga salita nyo na aming natanggap. At ang prayer ko po, ang mga salita nyo pong ito ay magdala sa amin ng tunay na pagtitiwala na ang aming kaligtasan ay na kay Kristo lamang. Salamat sa inyong pagtatakda noong pa na kahit na 2,000 taon na ang nakalilipas ng ang aming Panginoong Hesus ay namatay sa cross at nabuhay. Ang efficacy nito ay nasa amin ngayon. Hindi dahil sa aming sariling kalooban at mga pagpapasya, kundi dahil sa dikta ng Banal na Espiritu at pagbabago ng Banal na Espiritu sa aming mga puso at sa aming mga buhay. Salamat na lamang dahil pinagkalooban nyo kami ng pananampalataya na nakapagliligtas sa aming Panginoong Hesus. At siya ay pinagtiwalaan namin bilang tagapagligtas at Panginoon ng aming mga buhay. At dalangin ko po, Panginoong Diyos, i-treasure po namin itong pagmamahal niyo pong ito at ang buhay po nawa namin ay ibigay namin sa inyo ng buong buo at nawa, Panginoong Diyos, ang pagmamahal na naranasan namin ay magbunga ng pagmamahal sa inyo na siyang bunga ng Banal na Espiritu. Salamat ng marami. This is our prayer in Christ.